Naarestado ang isa di manong pusher na nakuhanan ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu. Ang droga inilagay sa pakete ng tsaa. May report si Darlene Kai. Sa loob ng pakete ng tsaa na ito, nakalagay ang nasa kalahating kilo ng hinihinalang shabu, samsam ng PIDEA sa bypass operation sa Quiapo, Maynila kahapon. Ang halaga ng droga, nasa 3.4 million pesos. Arestado ang nagtutulak daw nito na si Jalani Bayantol sa Kampong, 18 anyos. Ayon sa PIDEA, miyembro ng isang sindikatong galing sa Mindanao si Sakampong. Indikasyon naman umano sa pinanggagalingan ng droga ang narecover na pakete ng tsaa. Marami na kasi kami operation previously, no, na naka-recover kami ng mga tea bags just like this. And the result of our investigation pinpoints to a certain Chinese syndicate na nagpalusot ng ganito. Hindi lang sa Metro Manila but in Visayas and Mindanao areas. Posible umanong magkasabot ang dalawang nasabing grupo sa pagpapasok at pagbebenta ng droga sa bansa. Mahigit 2 linggo raw nilang sinundan ng suspect na hindi basta-basta nakikipagkita. Ang kanyang mga parokyano, mga tulak din daw sa iba't ibang lugar. Kung mapapansin nyo yung volume ng huli natin, hindi po sila nagma-market sa mga end user na ano. Mostly ang ano nila, ang pinagbebentahan nila is yung maramihan. Ibig sabihin book order, wholesale sila kung sa ano pa ako sa regular na business. Ayon naman sa suspect, galing siyang Marawi at 2 buwan pa lang sa Maynila. Sa itong nakuha? Hindi, binabayaran lang ako. 5,000 raw ang bayad sa kanya para dalhin ang mga kontrabando. Nang hindi ko nakilala, pinapadala sa akin yung pera. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Isa pa sa tinitignan ng mga otoridad ay kung konektado si Sakampong sa huli ng PIDEA nitong Miyerkules. Bukod kasi sa Maynila rin na huli, malakihan din magbenta ang suspect na si Adsmin Cadil. Inaalam pa namin yung connection, pero most likely tingin namin may connection sila eh. Kasi kung mapapansin yung huli natin nung the other day is within the vicinity of Manila. Patuloy naman daw ang follow-up operations sa mga otoridad para masuko lang iba pang mga miyembro ng mga nabanggit na grupo. Darlene Kai, GMA News.